lahat. Good evening po. Good evening din po. Magandang gabi po. Good evening, bro. Magandang gabi po. I guess, pasensya na po at may nais lang ako sandali. Tayo po ay magsisimula na sa ating preaching service. Bago po tayo magumpisa sa isang panalangin, tayo po ay umawit ng mapalad na kasiguraduhan. Si Jesus ay aking tunay, kalwalhatian ay nalalasan, tagapagmana at tinubos sa dugo'y nilinis na lubos. Ito ang awit ko't bayan, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't bayan, araw-gabi siya ako'y lubusang pasasamo sa pangitain ay nakikita mga anghel ang nagdadala ng alingaw-ngaw ng pagsinta. Ito ang awit ko't bayan, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't bayan, araw-gabi siya'y pupurihin. Wagas na nagpapahinalay, kay Kristo ay mayroong kasiyahan. Hihintayin lamang sa Kanya ang masaganang pagmamahal. Ito ang awit ko't bayan, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't bayan, araw-gabi siya'y pupurihin. Okay po, bago po salamat po sa Panginoon. Bago po tayo magsimula sa ating preaching service, tayo po ay manalangin. Hilingin po natin na pangunahan po tayo ni Brother Ridan, kung nandiyan po si Brother Ridan. Brother Radan, andyan po ba kayo?
Okay po, tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Ama namin, banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Muli po ang aming pagpupuri at muli po ang aming pasasalamat sa pagkakataong ito. Bagamat na may masama ang panahon ay pinagkalooban mo pa rin po kami na makapakinig ng iyong mga salita sa pamamagitan po ng online. Maraming po salamat, Ama, sa pagkakataong ito. At patuloy na biyayaan mo kami ng magandang internet connection, maging ang aming mga kapatid, maging ang magdadala ng iyong mga salita, bigyan mo po ng magandang internet connection. At salamat din po sa itatayo mong kapatid na magdadala ng iyong mga salita. Pususin mo po siya ng iyong kaalaman upang maihatid na niya sa amin ang iyong mga salita. At sa mga kapatid po na hindi po namin nakasama dito sa online, sa susunod pong pagkakataon sa face-to-face, pagkalooban mo po sila ng time upang sila ay aming mga makasama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Muli po, magandang gabi po sa lahat. Tayo po ay nasa preaching service na po sa pagkakataong ito at muli po, pinaalala po sa lahat na every Friday po, meron po tayong Bible study sa ganap na 8:00 onwards. At sa every last Saturday of the month, meron po tayong Bible study sa bahay-bahay, sa mga kapatiran. Sa parating pong Sabado, ang ating pong Bible study ay gaganapin kay Sister Flor sa Bulacan. Inaasahan po na ang lahat ay makiki-participate at sa mga nais po na dumalo, maglagay lang po ng message sa GC natin para po maayos ang ating mga gagamiting sasakyan sa pagtungo po roon. At kung anong oras po tayo makakaalis. At sa every Sunday naman po, meron din po tayong gawain, ang ating pong prayer meeting sa ganap na 6:00 po. Sinusundan po ng preaching service at ang kauli-ulian po ay ang breaking of bread. At sa darating din po na December 27, patuloy po na ipanalangin natin na maging maganda ang ating year-end fellowship. Ang ating pong team ay yun po sa darating na December 27 po. Sa ganap po na 3:00 onward din po yun. At sa iba pang mga meron din po pala tayong children's ministries na na pinangungunahan ni Sister Mandy sa tuwing Sunday sa ganap din po na 6:00 ng gabi po. Yun po at ngayon po bago po tayo dumako sa ating pakikinig, muli po ay hiniling ko ang lahat na umawit pong muli sa isa pang papuri para po sa bago po tayo makinig ng salita ng Diyos. At awitin po natin Tanging kay Kristo po.
kay Kristo ang aking buhay, at sa Kanya'y laging paakay. Ang pagtalimay di kagagalan, sa buhay ko pala niya'y sapat. Jesus, kung mananako, ako'y iyong tunay, pagkat dahil sa akin ikaw ay namatay, kaya't ikaw na lamang ang paglalanan ng buong buhay ko, Jesus, magpakailan pa man. Tanging kay Kristo ang kaligtasan, ang aking sala'y Kanyang binasan, kaya't pagtawag niya'y pakikinggan, ang mga yapak niya'y susundan. Jesus, kung mananako, ako'y iyong tunay, pagkat dahil sa akin ikaw ay namatay, kaya't ikaw na lamang ang paglalaanan ng buong buhay ko, Jesus, magpakailan pa man. Tanging kay Kristo ko ibibigay, hanggang matapos ang aking buhay, upang magamit sa pag-aakay ng mga kaluluwang naliligaw. Jesus, kung mananako, ako'y iyong tunay, pagkat dahil sa akin ikaw ay namatay, kaya't ikaw na lamang ang paglalaanan ng buong buhay ko, Jesus, magpakailan pa man. Ngayon po, kendahan na po natin ang ating puso at isipan, maging ang ating po mga Bible para po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bigay ko na po kay Brother Wilson ang para po sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Nakamute po, Brother Wilson. Magandang gabi po mga kapatid. Maayos po ba yung dating ng ating audio? Ayos po, bro. Yes, bro. Hindi ko alam kung sa akin lang yung medyo parang pahinto-hinto yung pag-awit. Na-experience po ba natin lahat o yung sa akin lang na internet connection? Ayos naman. Maayos naman po. Okay, Dire-diretso. bro. Baka sa akin ay mahina gawa ng dahil umuulan po, medyo mahina yung internet. Pero okay naman po yung dating ng aking audio. Opo, okay po. Malinaw po. Yes, salamat. At tayo ngayon ay
para ko na sa ating message ngayong gabi. Para sa ating message dito po sa Mateo Chapter 13 po. Dito po sa Mateo chapter 13, babasahin ko po yung verse 47. At ganito po ang ating mababasa. Ang kaharian ng Diyos o ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, inila ito sa pangpang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang masasama sa mga matuwid at iahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po ay muli na humingi po ng patnubay sa Panginoon. Ama, salamat po sa patuloy na pagkakaloob niyo po sa amin ng ganitong mga sandali. Na bagamat kami po ay magkakahiwalay, ay kami po ay pinag-iisa mo upang ikaw po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain mo po ang mga oras po na ito. Pangunahan mo po kami, lalong-lalo na po sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami na masilayan namin ang mga katotohanan ng iyong mga salita. At ito'y magsilbing liwanag sa aming puso at sa aming isip. Sa ganoon kami po ay makatahak sa landas na ninanais mo po para sa aming mga anak mo. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga sandali pong ito. Ang lahat po ng ito pong sa dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Muli po ay magandang gabi. Ang parabola po na ating binasa ay isa po sa mga katuruan ng ating Panginoon. Actually, isa siya sa mga pinakamaikli, although hindi siya yung pinakamaikli. Kasi kung titingnan po natin, mas maikli po yung ang perlas na mahalaga. Ang parabola po na ang lambat ay mayroon lamang na 3 bersikulo. Simula 47 hanggang verse 50. Kung minsan ito ay very neglected sa mga studies, mga pagtuturo, sa mga preaching. Dahil siguro tingin nila ay maikli at konti yung mga bersikulo. Kaya sometimes, most of the time, nane-neglect po ang bahaging ito ng kasulatan na tila sa tingin ko ay isang mahalaga na parable. All of the parable of the Lord Jesus Christ is very important. At ang parable na ito, tulad noong the parable of the sower, ay binigyan din ng meaning o ng kahulugan ng ating Panginoong Jesucristo. At ayon dito sa parabola niya, ang kaharian ng langit ay katulad daw ng isang lambat, no? Yung net na inihagis sa dagat
Tapos nakahuli ng sari-saring isda. Nang okay na yung lambat, nung napuno na ang lambat, hinila ito, usually yun naman yung ginagawa po. Or kaya sa bangka para ipunin yung mga isda. At ayon dito, habang iniipon po yung mga isda, yung mga mabubuting isda, inilalagay sa lalagyan, samantalang yung iba ay tinatapon. Actually, ganun lang din kaikli yung parable. No? Kaya lang dito, kaya medyo mas mahaba po siya kaysa doon sa parable noong perlas. Panginoong Jesucristo, itong kanyang parabola. At ayon dito po sa verse 49, ang sabi niya, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, iihiwalay ang masasama sa mga matuwid at iahagis ang masasama sa naglalagablad na apoy. Do'y mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ang parabola po palang ito ay nakatuon po sa tinatawag na yung final judgment. Maliwanag po ito na ito'y mangyayari, sabi dito, sa katapusan ng daigdig. Ito po yung kawakasan na sinasabi, ito po yung tinatawag na kahatulan na darating dito po sa mundong ito. Pero maganda ay makita rin po natin ang ibang mga katotohanan po na nakapaloob dito sa parabola. Una siguro tignan na natin yung pinaka-prominent dito, yung sinasabing the net o yung lambat. Sabi po rito, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat. No? Biblically speaking po, ang lambat ay mayroon po siyang dalawang paggamit. Although sa Old Testament, ganun din sa New Testament, karaniwan ito ay ginagamit ng mga mangingisda sapagkat ang mga alagad ay mangingisda sila at isang common na trabaho during that time yung fishing o yung fisherman. Siguro alam natin yung kwento kila Pedro ng buong magdamag silang ng huli, wala silang nahuli. At nung maaga na sila ay nakasama ng Panginoon at ginamit ng Panginoon yung kanilang bangka after na siya ay magmensahe, ang sabi niya sa kanila, dalhin niyo ng konti sa malalim at ihulog ninyo ang inyong lambat. Siguro natatandaan natin yun, yung noong hilain nila, sobrang dami nung kanilang nahuli at halos kailangan pa nila ng another na mga kasama, bangka, para lang mailulan yung kanilang nahuli. Karaniwan ang lambat ay ginagawa sa panghuhuli ng isda. Pero sa Old Testament, may iba siyang gamit. Itong lambat na ito ay ginagamit din sa panghuhuli ng mga ibon. No? Ito ay inilalagay nila bilang trap sa isang lugar na parang hindi masyadong mapapansin, nang sa ganun pagkadumaan yung mga ibon, sila ay nalalambat. Actually, yan. Kahit na sa mga pigeon race, no, yan po ang sometimes na problem nila. Nalalambat po yung kanilang mga pigeon kaya hindi na rin nakakauwi na dapat sana ay marunong naman silang umuwi. Pero alam niyo po, spiritually speaking, ang lambat ay nagre-represent sa gospel, sa ebanghelyo, na ito ay inihagis sa dagat, no? At sa pamamagitan nito, maraming mga tao ang nalalambat, no, ng ebanghelyo. Kaya maganda na makita natin ito, na ang lambat ay nagre-represent sa ebanghelyo, sa gospel, o sa tinatawag nating magandang balita. Sapagkat alam natin na sa pamamagitan ng magandang balita, ang Diyos ay tumatawag sa mga tao. At
Katunayan, ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung una na nangaral tungkol sa magandang balita. Sa kanyang pasimula sa kanyang ministeryo ayon sa Mateo 4, at sabi rito sa Mateo 4, talatang 23, pagkatapos na siya ay tuksuhin ng dyablo, pagkatapos na siya ay magayuno ng araw, 4 na gabi, siya ay napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, siya ay tinukso ng dyablo, at nakita natin na napagtagumpayan niya ang tukso, no? Kumbaga, pinipigilan siya ng dyablo. Pero hindi siya napigilan. Kasi ayon dito sa Matthew 4 verse 23, ang sabi rito, nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinangangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Kaya po ang mga teaching ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga parabola, kung ating masusi ito na pag-aaralan, ang lahat ng yan ay nakasentro sa kanyang pagliligtas, sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay. Tulad halimbawa ng maghahasi, ang biniroon ay walang iba kundi ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Sabi nga ni Pedro, isang binhi na di nasisira. Kayo ay isinilang na muli sa isang binhi na di nasisira. Kaya kung titingnan natin, ang teaching ng ating Panginoon, even during that time, ay nakasentro na sa mensahe ng magandang balita. For so many times, sinasabi niya na siya ang Kristo, ang tagapagligtas, sinasabi na niya ang kanyang kamatayan, at sa ikatlong araw siya muling mabubuhay. No? At ang lahat ng yan ay nakasentro sa Ebanghelyo o sa tinatawag nating magandang balita. At ang lambat ay lumalarawan, sumasagisag nang sabihin ng ating Panginoon, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat. No? Ang lambat dito ay walang iba kundi ang Ebanghelyo. Kaya sa pamamagitan ng magandang balita, no, ang Ebanghelyo, ito yung mga ginamit na words, no? Ebanghelyo, gospel, good news, magandang balita. Sa ating mga mabababaw na salin na Biblia, ginagamit po yung salitang magandang balita. At alam naman natin, no, ang magandang balita ay nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya every time na name-mensahe, na ipangangaral, na isi-share ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon at ang pananampalataya na siyang tunay na nagdadala sa atin upang maranasan natin ang kapangyarihan ng magandang balita, ay ang pananampalataya. Kaya nga sinasabi sa Efeso Kapitulo 2, or by faith are you saved through faith. Kaya ang magandang balita ang siyang nag-a-attract, no? Ang siyang parang lambat na humuhuli sa mga tao, kaya maraming lumalapit sa Panginoon. Ang sabi nga sa Ikalawang Tesalonica chapter 2 verse 14, ang Diyos ay tumatawag sa mga tao sa pamamagitan ng magandang balita. Sabi po sa 2 Thessalonians, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kalwalatian ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming lumapit, no? Sabi nga sa Roma, marami yung tinawag, subalit konti lang yung many are called but few are chosen.
pero konti lang yung mga napili. At yung mga napili, nakita natin doon sa parabola na ating pinag-aaralan, ang ayon dito, mayroong itinapon sa mga isda. Kaya yung ebanghelyo, ito'y walang iba kundi ang lambat, ito'y walang iba kundi ang ebanghelyo. At alam nyo ba na ang magandang balita rin ay ito rin ay ginawa una ng ating Panginoon. Pagkatapos ito ay tinawag niya yung kanyang mga disciple. Sila yung mga first disciple, sila yung mga tinawag niya para mag-share ng gospel. Sabi niya, lumapit kayo sa akin at gagawin ko kayo na fishers of men. No? Kaya sila yung nagpatuloy nung umalis na ang Panginoon sa kapangyarihan ng Espiritu. Sila ang nagpatuloy sapagkat bago umalis ang Panginoon, yung Great Commission, sinabi niya na Mark chapter 16 verse 15, humayo kayo at ipalaganap, ipangaral ninyo ang magandang balita. No? Kaya yan po ang lambat at siya yung nag-a-attract doon sa mga tao. Tandaan natin, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang lambat. Ano po yung inilalarawan ng lambat? Ang magandang balita. At alam niyo po na ang magandang balita rin, ayon dito sa Mateo 24, ay siya rin ang nagdidikta sa tinatawag na mga future events o yung tinatawag na eschatology o yung pagwawakas. No? Ayon sa Mateo 24, talatang 14, ang sabi rito, bago dumating yung wakas, yung judgment, yung tinutukoy ng Panginoong Hesus sa kanyang parabol ng lambat, no? Sabi niya, ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Kaya ang magandang balita rin po, kung titingnan natin dito, bago dumating ang kawakasan ng panahon o yung tinatawag na final judgment, ay kailangan muna, anong sabi rito? Ipangaral sa buong sanlibutan. Kaya nagtingin po ako ng mga datos yung sa panahon natin, no? Ayon sa Nation Outreach, yun po yung grupo na ito, humigit kumulang paraw po na 42% ng mundo ay walang access sa Ebanghelyo. 42.4%, halos lagpas na. Sa kalahati po ang nadatnan ng magandang balita. Pero ayon naman sa Far East Broadcasting Company, actually, dito sa Pilipinas, mayroon po yung dating FEBC, yung Far East FEBC yun yung Far East Broadcasting Company. Ngayon parang ginawa na siyang pasya. Dati meron po tayo na missionary, si Kuya Jack Baker, isa siya sa broadcaster na doon sa FEBC. Ang kanila naman po na datos ay nasa 42% na lang at nasa 3.4 billion na tao raw po yun. Yung iba may konting access. Ibig sabihin ng konting access, ito po yung mga lugar na napakahirap na i-relate ang gospel dahil meron silang ibang
lengguwahe, no? Sila yung mga etniko, mayroon silang kakaiba na mga lengguwahe at mayroon silang kakaiba na mga kultura. Kaya parang ang hirap, nakaka-penetrate na ang mga misyonero pero napakahirap. Kaya yun po yun. Yung 29, sabi naman ng iba, 29% ng mundo ang may konting access at marami yung wala. Kaya doon sa 42 na yon, yung 29%, halos parang naabutan na. Kaya lang, parang hirap na hirap pa rin ang mga missionary. Although marami ng mga tribes ang mga na evangelize ng mga missionary. Yung sa global naman, Frontier Mission, according 2025 ito, meron 3.3 bilyong tao. Halos 42% din ng populasyon na unreached people. Hindi pa talaga sila ay nabahaginan ng ebanghelyo. At alam niyo po, dito sa Pilipinas, yung tinatawag na Joshua Project, more or less daw, nasa 6 na milyon, may higit na 6 na milyon na mga tao dito sa Pilipinas ang hindi pa rin naabutan o nadadatnan ng ebanghelyo. Halos 5.4% po yon. Kaya kung titingnan natin, marami pa po na mga tao ang hindi na dadatnan ng ebanghelyo. Hindi pa sila nalaglagan ng lambat, no? Hindi pa sila nadatnan po ng mensahe ng kaligtasan. Kaya, although ito po ay konti na lang, kasi kung titingnan natin yung graphs nila, mabilis naman yung pag-akyat, no? Kaya tinataya na sa madaling sa panalangin at sa pagtutulong-tulong ng mga missionary enterprise, tinataya nila na sa madaling panahon ay maidatnan ng ebanghelyo ang mga kalahati porsyento na ito o mahigit kalahati ng porsyento. Kaya ibig sabihin nito, malapit na talagang dumating yung wakas ng panahon. At yan yung pag-share ng ebanghelyo. Kaya yung net, ito ay nagre-represent sa gospel. At ang sanlibutan, no, yung dagat, sabi, inihagis sa dagat, yun yung ebanghelyo, no? At ang inihagis, ang dagat ay nagre-represent naman sa sanglibutan. Dito yung mundong ito, no? Yung mundong ito. Gusto ko munang tignan kasi natin ito. Hindi muna yung mga isda. Yung mga isda kasi yun yung mga tao. Yung mundong ito. Alam naman natin na ang mundong ito ay pinagaharian ng dyablo. Sabi dito sa 2 Korinto 4:4, madalas nating binabasa yan, no? Kaya makita rin natin kung sino ang may kapangyarihan, no? Sa 2 Korinto. Kaya maging ang ating Panginoon Hesus, sinabi rin niya na ang aking kaharian ay wala sa mundong ito. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, my kingdom is not in this world, no? Sapagkat simula po noong ang taong nilalang ng Diyos ay nagkasala, na siya sana ang
pinamahalaan ng mga bagay dito sa mundong ito. Kaya nga ang tao noon, si Adan, sa panahon niya, siya yung nagpangalan sa mga hayop, no? Sapagkat ipinagkatiwala sa kanya ang creation na ito. Pero simula nang sila ay nagkasala, sila ay natukso ng dyablo, ang kapamahalaan ng mundong ito ay napasa kamay ng dyablo. Kaya nga, napakahalaga na makita rin natin ang katotohanan ito na ang dagat ay kumbaga ay paghahari o hawak nasa pamamahala ng kapangyarihan ng dyablo. Tandaan natin na ang dyablo ay makapangyarihan. Hindi nga lang tulad ng kapangyarihan na mayroon ang Diyos, yung tinatawag na omnipotent God, no? Walang higit na kapangyarihan sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan na mayroon ng dyablo ay kapangyarihan lang na taglay niya na ibinigay ng Diyos sa kanya, no? Sapagkat ang dyablo ay isa siya sa mga anghel ng Diyos na kanyang nilalang na binigyan niya ng kapangyarihan. Kaya nga ang ating pakikipaglaban dito sa mundong ito ay hindi sa laman, no? Kundi sa espiritu. Yan ang ating kalagayan dito. Sabi nga sa Efeso Kapitulo 6, talatang 12, sabi niya, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga ukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Doon sa verse 11, sabi niya, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Kaya tandaan natin, ang pag-evangelize, kaya po hindi siya madali talaga, no? Bagamat napakasimpleng mensahe, very simple ang gospel, ito'y nakasentro sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Pero kung minsan napakahirap unawain. Bakit? Sapagkat ang dagat na nagre-represent sa mundong ito ay pinaghaharian ng dyablo. Sapagkat yung mga isda rito po, no, yung mga fish, sabi rito, pagka naihulog na yung lambat, ito yung gospel, sa dagat, ito yung sa mundong ito, sabi rito, nakakahuli ng sari-saring isda. At alam ninyo yung mga isda rito, nagre-represent po ito sa mga tao. Sabi rito, no, nagre-represent ito both believer and unbeliever. Kaya ito yung mga tao at ang mundo ngayon, 2025, ay nasa 8.2 billion ang tao. At ang Pilipinas po, 2025, as of July 2024, nasa 111 million mahigit. 112 million mahigit ang tao, 2024. At kung pagbabasihan noong 2020, nasa 109 lang, no? At umangat ng halos 3 milyon.
Kaya parang mas mabilis pa yung pagdami ng tao. Pero ang gusto ko pong tignan natin dito, hindi lahat ng nakakarinig na dadatnan ng mabuting balita ay tunay na sila ay sumampalataya. Sapagkat ayon dito, yung mabubuting isda, ito yung mga tunay na sumampalataya, ay inilagay sa lalagyan, samantalang yung mga isdang hindi mapapakinabangan ay itinapon. No? Itinapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Sabi niya, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, iihiwalay ang masama sa mga matuwid. At iahagis ang masama sa naglalagablab na apoy, doon mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Sino naman yung naglaglag ng lambat? Yan, maganda yung fisherman, no? Ang fisherman, nagre-represent doon sa nagdadala ng mensahe. Tulad ng aking sinabi kanina, nung una, sinimulan ng Panginoong Yesus, pagkatapos tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi niya sila'y mamamalakaya. At bago umakyat sa langit ang ating Panginoon, pagkatapos na siya ay mamatay at muling mabuhay, bago siya umakyat sa langit, iniwan niya ang tinatawag na Great Commission. At ito ay ipinagkaloob niya sa mga believers. Na ang bawat believers, actually ang church, ang mandatos ng church ay to spread the gospel. Yun yung sinabihan niya na pumayo kayo, kaya yung plurality na yon, hindi lang sa mga disciple niya, kundi nagre-represent sa iglesia na ang pangunahing function ng iglesia ay to preach the gospel. Kaya tayo yon. Tayo ang mayroon pong obligasyon. Actually, hindi ko tinuturing na obligasyon. Tinuturing kong opportunity na tayo ay magamit sa pangangaral, pag-share ng mabuting balita para sa kaligtasan ng marami. At yung act noong pulling, noong inihila na yung lambat at pinaghihiwalay na yung magandang isda at yung hindi maganda, ito ay pag-ahalintulad sa final judgment. Kung saan ay yuhulog, no, yung mga matuwid, ang sabi rito, sino po ba yung mga matuwid? Siguro maganda malaman din natin. Kung titingnan natin sa aklat ng Roma, minsan inaakala natin yung pagiging matuwid ay sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti. No? Hindi. Ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng paggawa natin. Kundi ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Dito sa Roma Kapitulo 3, simula 21, maganda to. Kasi sabi roon yung mga matutuwid eh. Kasi sila yung inihiwalay, sila yung mga maliligtas. No? Pagka nagkaroon na ng final judgment, pagkahahatulan na ng Diyos ang kasalanan ng sanlibutan ito. Sabi rito sa 21 hanggang sa 22, ngunit ngayon nahayag na kung paanong ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Maliwanag na hindi tayo ang gagawa para tayo ay maging matuwid sa Diyos. Maliwanag na ang Diyos
ang siyang gumawa para tayo ay maging matuwid. Paano ito? Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan. Ibig sabihin, hindi sa pamamagitan na basta tayo susunod sa kautusan, magiging matuwid tayo sa Diyos. Actually, napag-aralan na po natin ito. Masunod mo man yung siyam, pagka nahulog ka sa isa, nahulog ka na sa lahat. Po? Sabi niya, ito hindi sa pamamagitan ng kautusan. Bagamat ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatutuo tungkol dito. Yung paggawa ng matuwid ng Diyos. Actually, yun ang mensahe ng kautusan. Yun ang gustong ituro ng kautusan. Hindi sundin, no? Kundi para makita ng tao na siya ay walang magagawa, para siya ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Nang sa ganon, ang sabi rito, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Walang pagkakaiba ang mga tao. Mga kapatid, ito ang isang biyaya. Sa huling panahon, pag-ahatulan na ng Diyos ang mundong ito, lahat ng sumampalataya sa ating Panginoon, lahat ng sumampalataya sa mensahe ng magandang balita, hindi po sila maahatulan sapagkat sila'y ginawang matuwid ng Diyos. Sa amin nga pag-aaral, tinatawag po namin yun na positional holiness. Kaya nga, sabi rin dito sa Roma 8, versikulo 1, sabi niya, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakapag-isa na kay Kristo Jesus. Mga kapatid, sa ayaw natin, sa gusto, darating ang panahong ito. Ang tinatawag na paghuhukom ng Diyos. No? Sa panahon na yan, inihalin tulad din tayo sa kambing at mga tupa. Ihiwalay yung mga kambing, ihiwalay yung mga tupa. At ang mga tupa, sila yung mga sumampalataya. Dito naman, ginamit yung mga matuwid. Yung mga matuwid, ito'y walang iba kundi yung mga sumampalataya sa ating Panginoon. Pag-aahatulan na ng Diyos. At sino ang hahatol? Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa John chapter 5, maliwanag na ang ating Panginoon ang siyang hahatol. Kaya nga yung white throne judgment, yung sa Pahayag, Kapitulo 20, kung saan ay pinakita rito yung white throne judgment, yung puting luklukan sa chapter 20 ng Pahayag, simula 11 hanggang sa mga sumusunod. Sabi rito, pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. No? Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ng mga aklat, binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Inatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. Batay sa nakasulat sa aklat, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan ang daigdig ng mga patay. Ang mga patay na nasa kanila hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Sa Tagalog, sa matandang salin, ginamit dito yung mga nasa Hades. No? Kasi po, yung Hades is a Greek word ng hell. No? Kaya sa English, ginamit yung salitang hell. Kasi po, yung mga tao sa panahon natin ngayon na hindi sumampalataya sa Panginoon, ang kanilang kaluluwa ay ibubulid doon sa hell, sa Hades. Sheol, tawag sa Hebrew. No? Pero sa kawakasan ng panahon, yung mga nandun sa hell ay tatayo sa harapan ng Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Yesus, at sila ay hatulan na itapon sa lawa ng apoy. Although same experience.
Yan lang, ito yung eternal. Kaya mga kapatid, bakit mahalaga na pag-aralan natin ang parabola na ito? Una, maganda na matiyak natin na hindi tayo masasama sa mga mahatulan ng Diyos sa mga huling panahon, sa kawakasan ng panahon ito. At paano po yan? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagtugon natin sa tawag ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita. Naway ang ating kaligtasan ay maisentro natin hindi sa ating mga gawa, hindi sa ating kapulungan, kung hindi sa ginawa ng ating Panginoon, yung kanyang kamatayan at yung kanyang muling pagkabuhay. Walang ibang pangalan dito sa sanlibutan ito na ibinigay sa atin para tayo maligtas. Gawa 4:12, kundi ang Panginoong Yesus lang. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except through by me. Mga kapatid, huwag tayong magpalinlang sapagkat ang nag-ahari sa mundong ito ay ang dyablo. Pilit niyang binubulag ang kaisipan, ang puso ng bawat tao upang wag nilang makita ang makapangyarihang mensahe ng magandang balita. Kaya kahit na gaano kaganda ang mga mensahe, pagka wala ang mensahe ng magandang balita, sa tingin ko, ito'y mga pakana ng dyablo. Para itong lambat, no? Kasi na sumisilo din siya. Tandaan natin, ang dyablo ay naninilo rin upang wag nating makita ang ebanghelyo. Pangalawa, gusto kong makita natin ang kawakasan ng panahon, no? Kaya kung mangyayari bukas yan, ganito po ang itsura pagka dumating na ang wakas ng panahon. Ayon dito sa 2 Pedro, Kapitulo 3. Ang sabi po rito, yung paghukom, sabi sa verse 7. Sabi po, verse 7, sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom. Although dito ay hindi na gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha, no? Although marami pong binabaha po sa panahon natin. Bakit po? Dahil po sa DPWH, yung mga ghost project, no? Yung mga ghost project po nila sa mga protection sana sa pagbaha. Kaya po tayo binabaha, pero wag tayong mangamba, hindi po gugunawin ng Diyos ang mundong ito sa pagwawakas ng panahon sa pamamagitan ng baha, kundi sa pamamagitan ng apoy. Kaya sabi niya, mga minamahal, wag ninyong kalimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Mga kapatid, napakaliwanag na nagbibigay ng pagkakataon ng Panginoon. And let us grab the opportunity. Let us grab the opportunity by sharing the gospel. Lalo na po sa mga loved ones natin.
lalo na sa mga kaibigan natin, sa mga mahal natin sa buhay, relatives natin, mga immediate family natin. Dahil kung hindi po, mararanasan nila, matutulad sila sa mga isda na itinapon. Saan po? Doon sa walang hanggang kaparusahan. Doon sa apoy. No, sabi roon sa verse 50 na ating pinag-aaralan, Matthew 13. At iahagis ang masama sa naglalagablab na apoy. Doon mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Habang hindi pa po nangyayari yan, binibigyan tayo ng chance. Binibigyan sila ng chance at ang chance na yan ay nasa ating pong mga kamay. Manalangin tayo sa Diyos. Tulungan tayo ng Diyos. Gawin natin ang lahat ng magagawa natin. I-grab natin yung opportunity na ito. Kasi pagka dumating na po ang Panginoon, bagamat tayo ay matutulad doon sa isda na itinabi at dadalhin doon sa langit, sila naman po ay matutulad doon sa mga isda na itatapon doon sa walang hanggang kaparusahan. Kaya nga, sabi rito, verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon, ito yung judgment, ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyaon, ang kalangitan ay biglang mawawalang kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging maka-Diyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong buti upang dumating agad ang araw at langitan ay matutupok. At ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Mga kapatid, hindi lang yung opportunity naway matutunan natin, although hindi po masama yung magkaroon tayo ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Lalo na kung yan ay binibigay na blessing ng Diyos. Pero wag nating ibubuhos ang ating oras, panahon, isip, puso sa mga bagay na yan. Sapagkat ang lahat ng yan ay matutunaw lang. Mapaparam lang. Mawawala. Sabi niya, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito dito sa verse 10, no? Mga kapatid, kita natin itong katotohanan na ito. At nakikita po natin, bagamat marami pa, no, nasa kalahati pa ng mga tao sa mundong ito ang hindi pa nadadatnan ng Ebanghelyo. Kaya nga sabi niya rito sa binasa natin, magsikap kayo, verse 12, habang hinihintay ninyong araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw. Ang tinutukoy niya rito, mag-share na tayo ng mag-share ng gospel. Hindi ko po sinasabing iwan natin yung mga trabaho natin, magkawin na lang. Hindi. Make it every time the opportunity. Even yung workplace, yung campus place, yung kung saan man tayo dinadala ng Panginoon. Use it to share the gospel. Kaya, at lastly, maganda po ay matiyak natin na tayo po ay tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo. Kaya ang parabola po na ito, napakaikli, pero napakalaman po niya. Nakita po natin na ang lambat ay sumasagisag sa Ebanghelyo, ang dagat ay sa sanlibutan, ang isda ay sa mga tao, ang naghagis ng lambat ay sa mga nag-share ng gospel, at yung paghila, ito na yung final judgment. Ito na yung kawakasan ng panahon. At nakita natin yung good fish, yung mga righteous,
Ito'y walang iba kundi yung mga ginawang matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung bad fish, ito yung mga unbeliever. Ito yung mga hindi sila tumugon, no? At sila yung inihagis sa naglalagablab na apoy. Ito yung nagre-represent sa eternal punishment. Kaya sa ayaw na at sa gusto ay darating ang panahon na ito. At naway tunay na nakahanda tayo. At habang hindi pa dumarating ang panahon na ito, samantala bawat na may bahagi natin mensahe ng mabuting balita. Maihagis natin ang lambat. Kung wala tayong mahuli, ahon natin, pumunta tayo sa ibang lugar at ihagis natin ang lambat. Tayo po ay manalangin. Ang pasalamat po sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa patnubay po ninyo. Salamat po sa liwanag ng iyong mga salita. Salamat po sa hamon na dala nito sa aming buhay. Upang kami po ay tunay na tiyakin po namin ang aming kaligtasan. Tiyakin po namin na ito'y nakatuon sa mensahe ng magandang balita. Hindi sa aming sarili, hindi sa aming samahan, kundi sa ginawa po ng aming Panginoong Yesus. At tulungan mo rin po kami sapagkat nakita po namin na ang panahong ito ay hinog na. At malapit nang dumating ang kawakasan. Naway tulungan mo po kami na magamit mo. Samantalayin namin ang pagkakataon na ibinibigay mo, lalo-lalo na sa mga mahal namin sa buhay, upang maakay po namin sila sa iyong banal na paanan sa pamamagitan ng makapangyarihang mensahe, ang mensahe ng magandang balita. Patawarin mo po kami kung madalas ang aming buhay, aming mga sarili ay pilit naming itinutuon sa mga bagay sa mundong ito. Lubos na pinagsisikapan at nakita po namin na ang mga bagay na ito ay mapaparam lamang. At kami po ay nagpapasalamat naman sapagkat alam po namin na natututunan naming unahin ang iyong kalooban, idaragdag upang kami nasapat ang aming mga kailangan, upang kami mabuhay na mapayapa, may kagalakan sa buhay na ito. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo rin po ang bawat isa po sa amin. Ang lahat po ng ito ay aming salamat dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po sa ating lahat. Binabalik ko na po sa ating MC. Okay po, good evening pong muli. Bago po tayo magwakas sa isang panalangin, tayo po ay muling umawit. Ata yung ano mo, bro? Ayan yan. Naririnig po ba ako? Yes po, Brother Ayan, Jim. bro. Okay na. Opo. Okay. Bago po tayo magwakas sa isang panalangin, tayo pong muli ay umawit sa kalooban mo ang siyang sundin. At pagkatapos po noon ay hilingin po natin kay Brother Ridan na pangunahan po tayo sa ating pangwakas na panalangin. Kalooban mo ang siyang sundin, putik ako na ugisin.
aking tumatahan. Hilingin po natin kay Brother Rida na tayo pang nasa ating pangwakas na panalangin. Hello bro, malakas ba yung boss ko? Malinaw? Okay. Mga kapatid, tayo muna namin. Ama namin banal, salamat po sa araw na to. Salamat di kami nakita rin ng personal sa kasamantalang tirahan na pinagagamit mo. Pinagbuklod mo kami sa pamamagitan ng internet. Malinaw, maliwanag, at naunawaan namin ang mga bagay-bagay na iyong gustong iparating sa amin. Salamat Ama sa taong ginagamit mo na patuloy mo pinapalakas at kayo ang magbalik ko ng pagpapala sa kanila. Lagi mo silang palakasin at lagi mong gabayan sa araw-araw. Lagi mo kong gagabayan ang aming kami anumang kapahamakan at gabayan mo kami sa araw-araw. Ama, sana kung may parating man na bagyo, naway wala sana mapinsalang gaano. At sana Ama, sa gabing ito, kayo ang maggabay sa amin. Ang lahat ng ito ay may aming salamat dalangin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na si Jesus. Amen. Good evening po. Good evening Ang po. lahat. Thank you po, mga kapatid. Ingat po. God bless po. Good evening. Kapatid, Evening po. Ano po? maulan ba? Ulan? Walang ulan sa atin. Walang ulan dito. Sister Medi, kumusta ka na? Okay na. Pinuubo na lang ako. Konting ubo. Yung Si Juliana. pagpunta natin sa Bulacan, i-send nila sa GC kung sino yung mga gustong sumama para maayos natin yung gagamiting sasakyan. Sige. At kung anong oras tayo atin. Tama bro. Maganda. Para organized. Para iayos natin. Kayo, siguro doon na lang, no? Bro, no? Robinson. Sa Robinson, Robinson na lang magkita-kita para mas maganda. Yung magdadalawang sa I-send na lang kung sino yung mapupunta para maiayos natin. Ay, yan. Nandiyan na. Brother Rida, nandiyan na. Bro, Wala pa? Peter Edge, nandiyan na? nandito na bro. Cellphone niya to eh. Kaya hindi kami pwedeng dalawang cellphone, nagpi-feedback eh. Kami din nga, isa lang gamit namin eh. Kasi nagpi-feedback. Ay, Miray. Si Brother Jason, nasan? Nasa labas po, bumiling ulam. Hindi siya nakinig? Kalahati Ay, lang yung napakinggan. Nagkataon kasi Hindi siya ng spiritual. Bakit yung pagkain physical? Choppy ka, bro. Choppy. Buti, tapos na yung Dad, yung mo. Bro Wilson. Choppy ka na. sabi ko, medyo Oo. mahina dito eh. Wala na putol. Kanina ba? Buti, tapos na. Tapos na yung... Natapos Siguro mo dahil marami maganda. Pero ngayon, choppy ka na. Ba, ano po, hindi na, choppy na po ang dating nyo.
O sige, bye-bye. Opo, Bye. bye-bye God po. bless ating lahat. God bless, God bless. Okay, bye-bye. Yes po. Bye-bye po. God bless po. Keep safe po. Yan yung Thank you.